Alright, mega love shoutout mga Papsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. At syempre, shoutout sa mga 200 plus na nandito. Syempre, makakasama natin. Shoutout sa bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Alright, pakinggan naman natin ulit itong si Attorney Enzo Recto mga Papsat. No? Ito yung latest niya, no? 16 minutes ago. Pulong, binasag ni Attorney Conti sa paratang na weaponize ang mga warrant. Ooh! Nako, sige, basagin mo na, Attorney Conti. At again, mga Papsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Attorney Conti, pasok. Pasok. Panan at kabutihan. Tingnan natin si Attorney. Ang kinatatakutan ay yung pong ICC arrest warrant. Bakit daw alam daw ni Davao City Congressman Paulo Duterte na meron na daw warrant for Senator Bongo? Posible bang malaman muli ng ibang tao outside of the ICC or even sa inyo, no, sa mga assistant to counsel na meron ng lumabas na warrant? Kasi katulad ng kay Senator De La Rosa, sealed warrant ito, di ba? Posible kung syempre uusisa ka doon sa source mismo o doon sa pinagbigyan ng warrant. So ang warrant, pagka-approve or kapag ka-issue, meron lang yan yung court mismo na yung court as a whole, administratively, ipapadala nila yan sa mga bansa na miyembro niya at saka yung bansa na kung saan matatagpaan yung suspect at sa Interpol. So that's one way. The other way is, posible talagang yung prosecutor magkaroon ng kopya. Kasi yung sa warrant ni Bato, kasi sila yung nag-request. Secret ex parte, available only to the prosecution. So two ways lang yan. Mismong ICC prosecutor o kaya Philippine government. Yun yung pinakamalapit na source. Or, syempre, let's not always laging medyo nakakalimutan ko, pwedeng yung object or yung subject ng warrant. Kung yung subject ng warrant, napakitaan, na-servan na, syempre masasabi din niya. Kaya lang, ewan ko kung saan nakukuha ni Pulong Duterte yung information niya, no? Sabi nga ni John B. Attorney, sabi ni John B. Cremulyo, baka lang daw sa Bugsikon, si Pulong. Kasi pikon na pikon si Pulong. Hindi ko alam kung meron siyang kilala sa loob ng agencies ngayon. So to be particular pa sa agencies, dahil manggagaling yan sa Office of the President, malamang ganun ang daloy ngayon, dalawa lang naman ang parang kinikilala na law enforcement officers na agad-agad pwedeng mag-enforce. Yan po ay NBI at PNP. Yung isa na under DOJ, yung isa under DILG. So siguro kung may source kayo sa loob nyo, posibleng malaman kahit secret pa ang warrant. Pero, i-excuse ko na yung sarili ko kasi kahit pa po, kunyari, sa victims naman kayo, sa ano kayo, part kayo ng external list of counsels, lalo na doon, dahil wala naman talagang role sa enforcement of the warrant, kumbaga, need to know basis ano magagawin ko sa pag-serve yung warrant? Siniron lang naman ako Kaya po, yun lang po kayang mag-serve, dapat mag-serve, technically may access yan ngayon. And yan, sinasabi ni Congressman Pulong Duterte, highly reliable source. So kung meron siyang highly reliable source na tinutukoy, sabi niyo po, it should come from either of the two law enforcement agencies na maaaring mag-serve ng warrant, or it could also come from the Office of the President. Tama ba yung narinig ko? Kasi ang tingin ko ngayon, doon ang pasok. Kasi kung member state na tayo ng ICC, meron tayong liaison officer or liaison doon sa ICC at yung next pamamagitan ng DFA naman. So pero under the wala na, hindi na tayo member So iniisip namin, paano nga tayo kakausapin? Kumbaga, wala nang naka-assign. So ang tingin namin, dadaan yan sa Office of the President. Oo, kasi yun yung representative ng government. Yung medyo butas lang dyan, from that office, posibleng ipakalat sa iba pang agency. Wala bang, I was going to ask you this before, lalo na nga nung na-confirm na nga na meron ng na-unseal na warrant for Bato de la Rosa. I was trying to research dun sa mismong rules ng ICC. Wala bang sanctions ng ICC for yung unwarranted disclosure ng mga sealed warrant? Walang eksakto, maliban kung abogado ka ng ICC, kumbaga nandun ka sa list of counsels. Kasi may code of ethics, may parang code of conduct na sinusunod yan. So, katulad po, nakalagay doon na kailangan kong respetuhin ko ano yung mga patakaran ng ICC. Kung dinisclose ko ang hindi dapat i-disclose, parang abogado, sususpend ako or i-reprimand. May iba ding mga personalidad na pwedeng, kumbaga kapag may specific role ka sa ICC, for example, intermediary. Ito po yung mga tumutulong sa ICC. Posible din na merong pananagutan. Pero paano kung kunyari government? Yun? Sa government, mas name and shame. Katulad ng failure to arrest a person. Pinapadala ng ICC registry yung warrant sa iba't ibang bansa. Paano kung yung isang bansa, katulad nga ng
South Africa, parang pinadalhan sila, hindi na nga nakatuloy doon si Putin. So si Putin gusto pumunta sa kung saan bansa. Pero baka arestuhin siya doon. No? Naka-arestuhin sa South Africa, pinadala ng letter, uy, arestuhin niyo yan. Hindi na tumuloy si Putin. Yeah. Pero yung isang example yata sa Yemen, si Bashir, may Yeah. warrant yata yun, or summons. Yung Yemen, basta sabihin natin may ibang bansa na hindi hinuli, nagpa-state visit pa. Oh. Nagkaroon ng Hinost pa. Oo. Oo, hinost pa tayo official. So, Assembly of State Parties, ito yung every December, actually parang may session nga recently, pero every December, Yeah. nag-meeting yan. Nag-uusap-usap ang mga member. Oo. Tapos doon, may name and fame. Mhm. Nagawa ng resolution. Mhm. Bakit ganito, hindi ka sumusunod. Tapos, sometimes, yung judges mismo, kasi Yeah. sa ASP, medyo isang political entity, minsan, yung court, judiciary, minsan may ipapadaloy kasi nila yung bakit hindi na-arrest. Nandun na pala sa teritoryo mo. Oo. Dito sa ASP, sa political group, mas may parang name and fame. May resolution, can we have this country explain why they did not arrest this person? So, pwede din na, doon sa ganun, Oo. can we ask the Philippines why was there, mas Oo. bansa Oo. pero ngayon kasi hindi na tayo member no? Correct. Pero parang ganun, Yeah. can we ask the Philippines why was there premature disclosure? So pwedeng magpadala ng ano ba tawag nun? Hindi naman memo. What is it? Parang memo, Memo parang din. ganun. To ask kahit na tayo ay hindi na party to the Rome Statute, to explain kung bakit nagkaroon ng premature disclosure. Pwedeng ganun. Kaya lang yun nga, Mm. sa makasabihin ng ibang state parties, ano ba yun, lahat na lang? Huwag na yan. So, it's not Oh. going to be a political decision on the part of the Assembly of State Parties. Pero Okay. I would imagine, pwede, because we were a former member state. Yes, of course. Ngayon, ang contention kasi ni Congressman Pulong Duterte na sa supposed pagpapalabas naman daw ng arrest warrant for Bongo, Senator Bongo, ay nawe-weaponize na daw ng gobyerno, no, ni Pangulo Marcos Jr. yung mismong paggamit ng mga Nawe-weaponize, ICC arrest warrant. Kaya sabi ko, nawe-weaponize, wala naman tayong role in issuing the warrant of arrest, di ba? And wala pinalaman si Marcos sa paggawa ng krimen. Well, that too. Kaya yung pinakauna namin, ang nagreklamo po niyan ay ang mga biktima ng patayan. Huwag po nilang kakalimutan yun. Mhm. Totoo na may patayan, kailangan may managot sa patayan. Yan na yung sinabi sa korte. At kung papapansin yung statement ni Pulong, walang sinasabing ganun. Kaya kumbaga, wala, hindi naman sa pagtatanggol sa Marcos administration kasi may mga kakakulangan din yan at sila mismo may mga violations. Oh. Pero labas sila, tama ka, dun sa issuance ng warrant. May ginawa ng kabalastugan. No? Gamitin natin yung term na yun. Noon pa man, bago pa yung term ni Marcos. Kaya yun yung, kumbaga, inisip nila, nawe-weaponize. In the first place, kung hindi kayo pumatay, makakarating ba tayo dito sa ICC? Kaya, ini-evade nila yung usapin ng patayan. Nililihis. Kapag pinag-uusapan, nililihis. Kaya ang nakikita ko nga, jurisdiction na naman, sovereignty daw. Ako, sabi nga namin sa sovereignty, nakakatulili kasi paulit-ulit na parang ang laki-laki ng sinusurrender natin. Mas malaki po ang issue ng sovereignty o sa Pinang West Philippine Sea. Yun talaga. Yes. Literal, material, makikita mo, tangible yun. Pero dito sa ICC, alam niyo kung sino sinusuko? Yung pinakamasahol ng mga kriminal sa loob ng Pilipinas. Yan lang po ang tatamaan ng ICC proceedings. Yeah. Kaya wag pong mag-aalangan yung ako, ganun. Yung, pero yung mga DDS parang ganun katakot. Ako, hulihin ako. Hindi po kayo maapektuhan kung hindi naman kayo ang pinaka-responsable. Sa tingin niyo ba, Attorney, since naka-adjourn sine die ang Senado ngayon, na this would actually be the perfect time para biglang maglabas ng arrest warrant para kay Senator Bongo dahil hindi na siya pwedeng tumakbo sa Senado at sabihin na i-protective custody niyo ako. Yes, of course. Sa akin nga, kung may warrant na, dapat hulihin siya agad-agad. Pero I would say, one of the mistakes in the arrest or attempted arrest of De La Rosa. Bato was that he was not arrested outside of the Senate. Parang tayo yun, missed opportunity yun na bakit pa nakatungtong doon samantalang alam na may ganung issue ng matagal na yung issue. Di ba, November pa yan yung immunity. Kaya ano yan complicated kung parliamentary immunity ang i-claim kasi maski ako sa totoo may respeto din naman tayo dapat talaga dun sa protocol. Pero para iwasan yan talaga dapat hinuli na siya sa labas ng Senado noon naman. Sige. Attorney, bago tayo matapos, just a brief refresher lang, ano na ho ba ang nangyayari ngayon dun sa paghahanda for the November 30, tama ba? Trial ni dating Pangulong Duterte. Kay Duterte po mismo, tuloy yung examination or maybe we can say it's a re-examination ng fitness to stand trial niya. So, all systems go na yata itong tatlong independent experts na i-check ulit si Duterte kung okay nga ba siya at fit to stand trial. Sa bahagi naman ng prosecution, defense, yung preparations for trial, mukhang okay pa Nga lang, hindi ko alam sa deadlines. Kasi ang deadlines naman later pa hindi pa naman ngayon. Sure. May deadlines ng submission ng pangalan ng witnesses, may deadlines ng transmission of documents. Hindi pa ngayong June. Kaya sa next week po na
anong tawag natin, status conference hearing, the second status conference hearing next week. Okay. Meron pa, di ba? Oo. Magsisingilan, nasubmit nyo na ba? Okay ba kayo sa mga schedule? Mhm. Ang nagdadama lang namin parang may mga pag-aantala. Why? Nandun sa lang sa schedule, na parang ang nagpapapospone yata yung prosecutor ba ng deadline, parang pwede nyo bang i-move by 1 week? Ganun lang naman. The prosecution Pwede mismo is asking for a 1 week delay? No, not a delay, but submission. Submission deadline. Submission deadline. Okay. Opo, Within 1 week. Pwede bang yung listahan, nandun sa isang document yun, yung prosecutor, parang pwede bang yung ganitong listahan, ito lang muna isasabit namin pero ihahabol namin, parang gano'n. Okay. Hindi ito ganun kabigat na tipong makakatigil, makakapuspon sa November 30. Wala. Okay. Mukhang tayo dito, Sure. asado yung November 30. Alright. Sige. And in between now and November 30, syempre wala pa naman kayo na ririnig or nababatid na meron ngang isa pang ipa-aresto sa ICC. So far. Okay. Bukod kay Bato de la Rosa. Of course, bukod kay Bato. Wala Yeah. pa. Pero, syempre, ang focus ngayon po ng victims, kaya ito panawagan sa lahat, pwede po magpa-register bilang victim dito sa kaso ni Duterte. Sabi nga namin, sige na, sama na natin si Bato. Okay. Handa. By Parang the way, naman ang scope. By the way, attorney, no? Daming parang inaalok na maging interpreter, di ba? Yung native dialect interpreter. Marami na bang nagpa-sign up na sa pagkakaalam mo? Well, hindi ko alam, hindi ko malalaman kasi hindi naman sa akin mag-apply. Pero may mga nagsasaling sa akin. Oo. Yung isa nga, Ano sabi? abogadong medyo mas matanda pa sa akin. Pwede ba ako doon? Oo nga. Pwede kasi ang hinahanap nila merong at least familiarity with legal di ba? Principles. Pwede. Oo. Kaya lang, yung medyo mabigat ay yung medyo 2 years of experience translating. Ayun pati, yung requirement. Dapat may experience in translating. May experience. Kaya sabi nga namin, hindi naman ito yung tipong passport translation na parang, Meron ba tayong ganon dito? meron po, meron talagang organisasyon na in fact nag-accredit I see. Tagalog English or Filipino English Yung translation. regional dialect, hinahanap din nila yun, di ba? Yung Cebuano. Meron din, Cebuano. So, ganun, kaya lang yung Cebuano yata, walang, di ba sa Japanese ba yun? Saka sa English, IELTS, tapos JLTT ba? Hindi ko alam So, yun. exam ka talagang kukunin. Gano'n. Para sasabihin, na To be parang, an accredited level 1. interpreter. Oo. Hindi, na you are a speaker, di ba? Speaker. Mas familiar yata tayo sa IELTS, yung IELTS saka yung TOEFL. Kapag mag-aaral ka sa ibang bansa, tapos English ang salitaan nila, kukuha ka ng exam na yun para patunayan. English proficiency mo, gano'n. Marunong ka, English proficiency. Yung ibang exam sa ibang language, Yeah. level 1, 2, 3, 4, kaya ang tanungan. Ano ng German level mo, ganyan? Yeah. 5 ka na ba? Oo. Meaning fluent ka na ba? Oo. Paano paano kung yung- Bisaya, wala. Paano kung yung DDS ang gusto mag-interpreter? Okay lang ba yun sa korte? Good. Pwede lang din po, pero Pwede rin. merong security considerations at higit ang background check ng ICC. Oh. Kaya kung makikitaan kayo ng bias Oh. o posibilidad na guguluhin nyo yung Yung proceeding? proceedings, Okay. sugi kayo. Oo. Out ka. Siyempre kasi, baka yung sabi, I'm a Cebuano speaker, I can translate for the president. DDS, tapos, di ba? Yung pala, presidente ng DDS Europe. Oo, gano'n. Palagay ko hindi po yan Hindi tatanggapin ko- dahil may konsepto rin sila ng hindi pwedeng bias yung magta-translate. Salamat, Attorney Conti. Yan po ang update ni Attorney Conti tungkol sa ICC warrant ni Bongo Mabsat, no? Itong nilabas ni Pulong. Kaya nako po, kabadong-kabado na sila mga kakabsat, Nildar Seo, Makuan, Lenida. Talagang todo na ang kanilang pagtaranta, Mabsat, no? Kanda, pinaprosecute daw talaga sila ni Malacanang. Diyos ko po. Siya, next topic tayo. Nakabote, Countdown ulit tayo. Here we go.